Formal na ito i-ablihan ang atong tinungig nga pagsimba na gitawag na ito o Advent Sunday o Domingo sa Pagpaabot. Apan, para sa ito o sa uwan, kung sa magiging Advent, kung sa magiging so-called Advent, sa ginagmay na pagtuon, ginayon nga first Sunday of Advent is the first day of liturgical year in the Western Christian churches at the start of Christian season of Advent, a time of preparation to the celebration of Christ's birth and Christmas and the return of our Lord Jesus Christ. Nandito na ito oksidan kami. No? Advent, a Christian start lighting the candle sama sa kamibuhat sa niagabay ng Domingo. Iabriya na ito, isagdagutan na ito ang atong candle of hope sa unang Domingo sa Pagpaabot. The Christmas is the other way, such as setting up Christmas decoration sa masinang gibuhan. Ilapot na, ang atong sa atong kalimari, atong ito. Oo naman din atong practice, customary naman din natin. Pero sa ubang mga denominational differences, magod pa, ang in Lutheran and Anglican and Methodist churches, the celebrant o sa ilang pag-celebrate, naggamit sila o nagsuot sila o mga silina na mostly maroon o purple. O sa mga nila, purple. So, ito binita na luknapan sila na impluensya. No? They will also prepare Christmas in the way such as setting up decoration and then liturgically through a hanging of green or more po na sa mga Roman ang ginagamit ng mga color na ito in their celebration, mga lights is purple or green. So dili na po dahil sa ito, kaya mo po naman gihapon ito ano. Sa Catholic, ang Advent begins with the first vesper or magsimba sa gabi. Maura gihapon, di gihapon kalimot o kalahian na pinakadoon na Domingo sa November 30. Mo po na tanong, 30 ito mato, timingan yun na itong Domingo na first Advent na ito, Domingo gihapon. Ang first candle na itawag na ito o candle of hope symbolize hope is sometimes called the prophecy candle in remembrance of the prophet, especially Prophet Isaiah, who foretold the birth of Christ. It represents the expectation, felt, and anticipation of the coming of the Messiah. So, mga na, ang ato maging preparasyon na inuuban ang pagkatao kung ang mubalik siya ibalik sa second coming. But first week of Advent season, sweeting home, mga na, sa laing na pinulungan, kalangin ka o ng Advent of hope man, minta, gusto ka ng hope. Sa atong mga diksyonaryo, ang hope is a verb form, our hope or expect. Kung nakikay-expect na kay dahong ibalikan. It means confident expectation of a future event, or it can carry more general sense of expectation, positive or negative. Ito kabalagyan kung sa tunganan sa katapusan, or kung sa mo ato, pero ang saan sa Ginoo sa ato, maayo man din kaparutan sa ato ng iyang mga Sa Grego nga pinulungan, ang hope is given nila of elpis in the minor goodness of hope, a feeling of expectation or desire for a certain thing to happen. Sa ila, mayroon sila nga, which means feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. Sa English, implies uncertainty. The Greek elpis often refers to the confident assurance of expectations as seen as usage in the New Testament. So, ano na, ang iato yung i-expect para sa andam sa Ginoo sa ato, mayo, yung negative. Pero, pag ato na siya, gawat ko na kamaturan. Source of hope is identifies the God of hope
as the source of joy, peace, hope. The God of hope mao'y tumuran sa atong kalipay, kalinaw labaw sa tanan sa atong mga panginaw o mga tinguha, inubalan sa atong mga pag-angkon. With the role of believing the first to make joy and peace to the end of believing, trusting in God, uban sa pagkakaroon na hugot na pagtuo, diha sa atong buhi na Diyos. Empowerment by the Holy Spirit, that the ability to abound hope comes through power of the Holy Ghost or Holy Spirit. Kana ang yun. No? Uban niya na ang kinaiya o abilidad sa pagturo ng lihok sa gahong sa balaan nga atong mga pangmanginaot sa ugma sa atong simbahan. Ang teksto nga atong ibasa dili palangdugay, parehas po diri sa ato ang liturgy English lang. No? This verse encourages us to trust God even when we cannot see what's ahead. No? Ito o kita ginula na atong pagsalit sa Ginoo, bisan may tao, wa pa kita kabalo kung sa final na may tao no, sa ato. Ang atong mga pagpaningkamot kaliwala sa mga hagit ng ining iglesia, atong nakagamtaman ang mga atong nitubaw sa atong mga kasing-kasing, ang mga ekspektasyon nga mabot human sa mga paghitabo. Una, ang pagbuntog nato sa mga negatibo diha sa atong mga prinsipyo o karuganan sa mga isyu sa atong simbahan. Na ay mga pagkaibigay na natin na sinati, magsimba na ay hindi maayo na buhat, pero wag tayo patalaga na. Kandaduhan na atong sound system, pangtaguan ng microphone stand, pero wala ka na ba tandog na. No? Ikalawa, nakita nato ang pagkapon sa kadaugan sa Butuan Evangelical Church sa dihaw ang atong mga pag-ampo ng atong mga kauban kanya ito magigduyog sa atong mga Domingo na simba. Amal kung ako rin nakabantay sa panahon sa wala pa ng mga pangitabo na ang mga tao wala na natin nakikita. Pero parang hindi yung mga sirkunstansya daghan yung makita na wala na natin nakikita kanya ito apan nagigduyog ka na ito, magigbilusin ka na ito sa atong matalas Domingo na breakfast fellowship. Ikatulo, nagkapatukuran sa atong mga kadaugan diha sa atong hope nini na simbahan. Ang atong annual budget sa simbahan, walay insertion, walay ghost project, pero ang Ginoo, ang balaang Espiritu sa Ginoo nagpataliwanag yun. Ang pag-insert sa Ginoo, nagmabungahon yun ang resulta. Unsa man, ang ato ang types and bridges nga di-project lang nato diha sa size 156,440 ang atong nagabot sa tulo ka buwan nikabat kini og 791,440 centavo. Palakpakan siguro ka ang ating Kristiyan. Kana subay sa report nga isabit sa atong council diha sa ato ang first quarter meeting. Usapan na kadaugan, dili negosyo ang simbahan. Apal atong makita sa bottom line sa ato ang human nato nakako o nabuhat ang mga activities sa atong simbahan, nagpabiling nga aduna kitay nabiling sa atong pundo dulan mukabat og 180,758.20 centavo. Igana ka na ito atong Ginoo. No? Nga naman, dili lang sa income ang atong sakinan, iulay pa rin ta. Pero kung sa may hitabo sa atong sakinan, mahumana sa sunod tuig, ang pinagalikot, bisan kaysa wala ka na kasi natin kalisod sa pagbayad ng ilim. Nga naman, sa pagkakaroon, aduna na nalay, isa ka tuwing ito at ibilin, doon ang 18,000 kapit ang mayroon. Ang kwarta na nagpabibin, subay sa report, 200,000 pesos. Grabe ka abong galing ang ihatag sa Ginoo. Kini nagkumikad, nagsumikad, diha ang ninyo sa inyong pagsuporta sa atong simbahan, sa inyong paghatag sa inyong kabahinan, ikapulo.
Tinudaray yun. Dili na ito mag-question nga na tinudaray para sa atong kabahinan. Kaya makita na ito ang mga panalanan diha sa atong panudanan. Nakubag ang nakinaiyan paninganon sa atong mga pastor. Dili mag-disuto. Sweldo atong pastor. No? Atong mga staff. Dili magkakadahangan sa langit na sa atong sweldohan. Palapakan na ito atong mga pastor. Kaya sa financial lang na aspeto sa atong nakita. Kini ang iyo o pinakabuhat nato na kadaugan. Niini karon nga buwan na. Dugang kadaugan sa atong mga igsoon. Pasensya, igsoon mga Ribero brothers. Nga naman, baguhay lang nato isugdan o pagtukod ang children's ministry diha sa Barangay Ubero. Salamat Kapitan Ubero. Kuya Jay, Alan Ubero brothers. Dili yun ikatingala ang mangga, mamungang mangga. Sinili, Nanay Ligna Rivero, talok, lumbukan, sa Vicente, sa katapusan sa inyong o pagan. Mauni ang resulta sa mga anak nga na matutok sa mga bigkanan. Kadaong galing natin kanan, bisan sa ating Malaysia, kay Ministeryo ng Evangelismo ni sa Buwan Evangelical Church, pinaagi sa mga igsoong Ribero na nagpagamit sa balaang Espiritu Santo diha para sa mga bata na upagdalaguan sa atong simbahan. No? Atong panayon na atong iangkot sa laing kabahin, kadaugan na ang Buwan City Evangelical Church mupalalo sa mensahe sa awit sa dakbayan sa Buwan. Salamat sa mga komitiba na nagbuhat nini. Ubang sa mga pag-ampo nga padayon ninyo nga suportahan sa pagkakaroon lalo na yung sulod nga pila natin kami. Pila na yung sulod, 50 na kami. Sa 50 na kami, pero baka na itong ginawa na. Kaya dili ka muna sa support niya kay ato mga pastor daw na nasahon sila yung mga pagpati na unsayon ang plastada sa dagan. Tabangan na ito ato mga pastor. Doon pasalamatan na ito ang mga komitiba na nag-iing kay dili man yung mahinong posible kung dili gumigan sa ilang mga pagpalitamot. O nanginahanglan sila sa atong suporta sa kanunay. Nilabi na magkagawin kinahanglan yun na ato siya i-update sa ato mga kanapuan niya ang proyekto. Again, this is what we celebrate the first week of Advent, God's message of hope. The Son of God, the Word became flesh. So in the season we celebrate His arrival, we have to remember that our hope rests. The hope of salvation and the hope of God's mercy. The hope of reconciliation with the Father, especially Christmas as we celebrate His birth of Father. Lastly, as we light the prophet candle, the hope of purple flame flickers in darkness, it's serving us of the ancient prophet who foretold the coming of our Savior. Just the Jewish people waited centuries for the promise of Messiah. We too will pour hope our hearts during this Advent season. This candlelight burns through the modern day of darkness, through our doubt, bursts, and uncertainties. It whispers both hope and stronger than our circumstances. A promise that God has not forgotten us. Like the prophet of old, we stand therefore of something miraculous as we watch this play dance. Karon, what does our carry in the heart of this Advent season? What darkness in your life? Gentle touch of the light. My Yes. Thanks.